Hello guys! So for today's mini vlog, eto na nga yung part 3 ng aming explore. So bali, syempre kasama ko pa rin si Van and si Roden hindi na namin kasama kasi hindi na siya tumuloy kasi may pasok na siya. And punta nga kami dito sa may Bato, La Virgen Milagrosa. Syempre bago tayo makapasok dito, kailangan nating magbayad ng ating entrance fee. I think 20 pesos, nakalimutan ko na kasi pandemic to noon. But I think now is that you're just paying the cottage fees cost 350 pesos ang cottage maghapon na yun. So sobrang mura guys and sobrang affordable. And syempre, silang nangangalaga dito kaya kailangan nating magbayad ng entrance para din mapanatili nila yung kaayusan at kagandahan nitong beach na to. So eto nga pala ay municipal beach, parang ganun. Yan. So ito yung simbahan nila, 'di ba? Sobrang napakahuli nung simbahan, rinig na rinig mo yung mga huni ng ibon kahit na yung parang open siya and good na good siya for mga wedding celebrations kasi nga napakaganda kasi gilid nga naman ng dagat and mahangin and sobrang calm nung aura and alam mo yung tipong ang hangin ay napaka-fresh, sobrang lamig. Ayan, so papasok na tayo. Papakita ko sa inyo yung mismong harapan. So ayan, ito yung harapan ng kanilang Holy Church which is La Virgen Milagrosa, ang kanilang patron saints dito sa may La Virgen Milagrosa Beach. So ito yung harapan ng kanilang church. Yan si La Virgen Milagrosa, tapos may cross sa gitna. Ayun, yan, sobrang ganda. Usually daw ginaganap ang Holy Mass and sobrang daming taong pumupunta dito, lalo-lalo ng mga devotees dito sa may La Virgen Milagrosa Bato. So, ayan, tingnan nyo muna lang muna yung view dito sa may loob ng church. Sobrang ganda niya guys kasi tingnan nyo naman yung mga kung saan siya gawa. Parang kawayan ata lahat yan. Siya yung nagpapanatili ng aura ng simbahan, yung lamig sa simbahan. Tapos yung mga pupuan, kahoy din, di ba? Tapos tingnan nyo naman yung lamesa guys, made of rock formations or coral formations na galing sa dagat. So, ayan, sobrang ganda. Ayan, dito sa may bandang side naman itong simbahan, dito kami galing. Syempre, yan yung pinakami barangay road going to municipal road na yun sa, or national road na yun sa may palabas. Diyan kami galing guys. Walang masyadong tao noon dito guys kasi nga pandemic. So, it means na nasa ECQ pa at ito, no? Pero pwede naman ng, or maybe alert level 1, parang ganun. Nakalimutan ko na kasi this was shoot during pandemic. And ayan, ito pero parang may, alam mo yun, parang ginagawa ng mga Catholics na inaano yung kamay sa, hindi ko kasi alam yung tawag dyan guys, sorry, but pero yun, may tubig yun usually. Ayan, ito yung ganda ng kanilang simbahan. Sobrang ganda guys, lalong-lalo na sa mga ikakasal talaga. This is the best memorable experience sa mga ikakasal. So ayan, maliligo na pala tayo dito sa my floating cottage. Hindi kami nag-book ng floating cottage guys kasi nga, ilan lang naman kami dito. I think 4 lang kami, si Van, Jerry, ako. Tapos sino yung isang kasama namin, nakalimutan ko na. Ayan, so eto, naligo na kami. Sobrang lamig ng tubig, sobrang linaw ng tubig, and pwede kang umakyat sa floating cottage guys kasi na wala namang masyadong tao. Kaya goods ito sa mga taga rito sa Ilocos Norte noon kasi nagawa nilang linisin, nagawa nilang isaayos yung mga dapat isaayos, and alam mo yung parang nag-stop lahat. Kumbaga fresh ulit lahat, parang gano'n. Ayan, so naligo na nga kami dyan. 2 PM na ng hapon dyan pero sobrang lamig ng tubig kaya hindi mo mafe-feel na summer that time. So ito yung ganda and crystal like water ng tubig. Ayun, so tingnan nyo na lang muna.
after namin pumunta sa may floating cottage dun sa may Bado or sa may beach nila, nandito naman kami sa may Paway Sand Dunes. Ito nga talaga yung explore part 3 namin kasi syempre first time ni Van gumala kaya ginala talaga namin siya ng todo. So ito yung Paway Sand Dunes, hindi na kami nag try mag yung sasakyan kasi nga anong oras na dyan from beach going here sa Paway Sand Dunes sobrang layo and mga 5 PM na ata kaya hindi na kami tumuloy rin. And pauwi na rin kami dito sa park na to. Hindi na ako nakapag-video masyado sa Paway Sand Dunes. Ito yung papasok sa Paway ay alam ko, pagkakalam ko is 30 minutes lang siya from Municipal Road. So eto, nandito na kami sa may Paway Church. Nagabihan na nga kami. So guys, nandito tayo ngayon sa Paway Church, Ilocos Norte. Isa ito sa mga pinagmamalaki ng province of Ilocos Norte. Puntahan to since alert level 1 na ang Ilocos Norte. Hindi ganun karami yung taong pumupunta dito. Pero yan, medyo madami na rin nagpupuntahan. Dati hindi nila nilalagyan ng ilaw to, ngayon lang ulit. So check natin dito. Check natin kung nakikita. Ayan, babasahin ko sana pero hindi ko maba. Ayun, the Roman Catholic Diocese of Lawag. So, St. Augustine Church ang pangalan nito, which is founded siya noong, check natin sa kanila. Wait, sorry po. So, founded siya noong 1593 ng mga Augustinian missionaries. So, tingnan nyo naman yung entrance. Ayan. So, nandito tayo sa may bell. Check natin. Ngayon lang ulit nag-open to. I think mga turista yan mga yan. Tingnan natin ng malayuan. So sa mga gustong pumasyal dito, alert level 1 na po ang Ilocos Norte. So pwede kayong pumasyal dito ng walang kahit walang OTP na nakabook kayo dito. So ayun. Dito naman sa part na to, ito yung sa may left side ng church when facing the church. So ayun, ito meron siyang kainan dito. Sobrang classy din nung pagkain dito guys and sobrang sarap din. Pero mahal pero okay naman and masarap kasi. And sobrang ganda nung ambience din dun sa part na ito. So pupunta naman tayo sa harap para ipakita sa inyo kung gaano kaganda. Lalong-lalo na kapag December guys, meron silang pakulo dito sa may harap mismo ng Paway Church. Nung nakaraang event, meron akong, kung hindi ako nagkakamali, yun yung light, dancing light dito sa may harap ng Paway Church. Tapos dito naman sa may right side, may mga kainan din dito. Ito yung maganda rin dito sa may part na to. Sobrang ganda mag-picture dito. Again, thank you so much for watching my vlogs. Hope you like this. Bye!